Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1421 hanggang Kabanata 1430. Kabanata 1421. Tunay nga, ito ang kaharian ng pagkakaisa. Dahan-dahang huminga si Leng Xingmo, napakalakas ni Chu Wuya, karapat-dapat siyang maging pinakamagaling na binata ng dakilang dinastiyang Chu. Kung sasali siya sa ikalawang yugto ng kompetisyon, natatakot lang ako na ang unang pwesto ay hindi mapupunta kay Ye Han. Iniisip ito, sinulyapan ni Leng Xingmo si Ye Han na nanunood din kay Chu Wuya. Matapos mabago ang kanyang pangangatawan, hindi na makita ni Leng Xingmo ang lalim ng lakas ni Ye Han sa pakikipaglaban, ngunit tiyak na mas nakakatakot ito kaysa noong sumali siya sa ikalawang yugto. Kung makipagkompetensya siya kay Chu Wuya, kaya niya kayang talunin si Chu Wuya. Sa pag-iisip na iyon, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Leng Xingmo. Sa oras na ito, si Haring Li ay naglakad sa unahan ng karamihan, at nakangiting sinabi niya. Kayo ay nakapasok sa ikalawang yugto na nagpapatunay na kayo ay pawang mga nangungunang talento ng ating dakilang dinastiyang Chu, ngunit ang larangan ng digmaan ng espada demonyong ay lubhang mapanganib. Hindi lamang mga kalahok mula sa ibang mga dinastiya, kundi pati na rin mula sa loob mismo ng larangan ng digmaan ng espada demonyo, kaya dapat kayong maging maingat upang hindi mawala ang inyong buhay sa loob. Nang marinig ang mga salitang ito, lahat ay tumango. Ang labanan ng 10 dinastiya ay isang mapagkompetensyang paligsahan. Kung gusto nilang makapasok sa Jansong, kakailanganin nilang makipagkompetensya sa mga henyo ng ibang mga dinastiya at mag-alisan sa isa't isa. Ito ay isang bagay na hindi maiiwasan. Bukod pa rito, ang panloob na mundo ng larangan ng digmaan ng espada demonyo ay puno rin ng mga panganib. Sinasabi na mayroong isang nakakatakot na enerhiya ng demonyo na nagngangalit, at hindi ito isang lugar na maaaring maglakbay ang mga ordinaryong tao. Sinabi ni Haring Li, pagkapasok ninyo sa larangan ng digmaan ng espada demonyo, kayo ay sasailalim sa isang buwang pagsubok. Sa loob ng isang buwan na ito, kailangan ninyong maglakad mula sa pasukan hanggang sa larangan ng digmaan ng espada demonyo, o kailangan ninyong manatili sa loob. Sa nakalipas na 3 taon, dapat ninyong tandaan ito. Tungkol naman sa kinaroroonan ng labasan ng larangan ng digmaan ng espada demonyo, mayroong isang kumpletong mapa sa loob ng larangan ng digmaan ng espada demonyo. Kailangan ninyong hanapin ito sa inyong sarili. Ang paghahanap ng mapa ay nangangahulugan na nahanap ninyo na ang labasan. Sa makatuwid, pagkapasok sa larangan ng digmaan ng espada demonyo, ang inyong unang gawain ay ang hanapin ang mapa. Nang marinig ang mga salita ni Haring Li, malinaw na alam ng lahat ang kahalagahan ng mapa. Kung walang mapa, baka sila ay maglibot-libot na parang mga manok na walang ulo. Ito ay walang alinlangang pag-aaksaya ng oras. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na paggalaw ang kumalat sa plaza. Nadarama ito, lahat ng mga mata ay tumingin sa iisang posisyon. Isang mailap na pasukan ang lumitaw, at ang pasukan ay maitim na parang isang walang hanggang bangin. Ang pasukan ay bukas na. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ng lahat. At sa parehong sandali, sa iba pang 9 na dinastiya, ang mga pasukan sa larangan ng digmaan ng espada demonyo ay sabay-sabay ding binuksan. Sa harap ng bawat pasukan, isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae na may malalakas na aura ang nagtipon, ang kanilang mga mata ay nakatitig sa pasukan isa-isa, may isang kislap ng liwanag sa mga mata. Sa dakilang dinastiyang Chu, sa palasyo ng hari, tiningnan ni Haring Li ang bukas na pasukan. Kumaway siya ng kanyang kamay at sinabi sa lahat, ang pasukan sa larangan ng digmaan ng espada demonyo ay binuksan na. Pumasok na tayong lahat. Magandang kapalaran. Nang marinig ito, nakita ko si Prinsipe Chu Wuya na naglakad pasulong, ang aura sa paligid niya ay gamulong, at ang kanyang figure ay sumugod sa pasukan sa itaas ng altar. Nang makita ito, sumunod din sa kanya si Daotong, sa likuran nila, ang mga figure ay lumipad sa buong kalangitan, nagmamadaling papunta sa pasukan ng larangan ng digmaan ng espada demonyo isa-isa. Ang 3 ni Ye Han ay kabilang din sa kanila, pumapasok sa pasukan isa-isa. At pagkapasok ng lahat sa larangan ng digmaan ng espada demonyo, ang pasukan sa itaas ng altar ay dahan-daang isinara, at nawala na parang hindi pa ito lumitaw. Dito, ito ay isang kapatagan.
Sa unahan, ang isa-isa pang mga taluktok ay tumataas mula sa lupa. Ang mga umaalon na bundok ay lumulutang sa ibabaw ng lupa na parang mga dragon na nakayuko. Sa kalangitan, ang nagninangas na araw ay sumisikat. Sa sandaling ito, sa kapatagan na ito, isang piraso ng espasyo ay biglang napilipit. Ang pagbaluktot ay tila sapilitang pinaghiwa-hiwalay ng isang tao. Agad na, ang mga figure ay sumugod mula sa espasyong iyon, at sa wakas ay lumutang sa kalangitan ng kapatagan na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga figurang ito ay tumigil sa paggalaw at bumagsak sa lupa. Nang ang kanyang mga paa ay tumama sa lupa at nanggaling sa pasukan, ang antok na ulo ni Yehan ay agad na gumaling ng kaunti, at ang gintong kapangyarihan sa kanyang katawan ay naisaaktibo, tinatanggal ang uri ng enerhiya sa kanyang katawan na dulot ng teleportasyon. Ang pakiramdam ng kahinaan ay agad na naalis, at pagkatapos ay agad na itinaas ni Yehan ang kanyang mga mata, at pagkatapos, ang hitsura ng kakaibang lugar na ito ay lumitaw sa kanyang paningin. Ito ba ang larangan ng digmaan ng espada demonyo? Sa paligid ni Yehan, isa-isa ang tumitig sa malawak na kalawakan ng langit at lupa, at bamulong, ang kapatagan sa harap nila ay puno ng mga damo, at isang disyerto at sinaunang kapaligiran ay patuloy na sumisibol mula sa langit at lupa. Ano kayang disyerto ang hangin, hindi ito purong espiritual na enerhiya, naglalaman ito ng hininga ng mga demonyo. Kumunat ang noo ni Daotong at bamulong. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa itaas ng kalangitan, isang piraso ng kawalan ay biglang napunit ng isang nakakatakot na puwersa na nakakuha ng atensyon ng mga binata ng dakilang dinastiyang Chu sa lupa sa ibaba. Sa mga napunit na espasyo, ang isa-isa pang mga figure ng tao ay sumugod na parang kidlat at pagkatapos ay sinakop ang kalangitan. Mula sa kanilang mga katawan, ang nakakagulat at nakakatakot na mga puwersa ay kumakalat. Nang makita ito, itinuon ng mga binata ng dakilang dinastiyang Chu ang kanilang mga mata. Gayunpaman, sa sandaling ito, tatlong espasyo pa ang sapilitang napunit, at ang mga figure mula sa tatlong direksyon ay sumugod mula sa mga ito isa-isa, nakatayo sa kawalan na may isang napakalaking aura. Ang figure ay sinakop, at ang aura sa kanilang mga katawan ay napakamalakas, na nagpapakita ng kanilang katalinuhan, at ang kanilang walang pakialam na mga mata ay nag-iikot sa mundo para sa mga tao mula sa ibang mga dinastiya. Mga tao mula sa dakilang dinastiyang Xia, ang dakilang dinastiyang Zhou, ang dinastiyang Montenegro, at ang dinastiyang Chanwu. Nang makita ang mga makapangyarihang figurang ito na lumilitaw isa-isa, nagulat ang mga tao ng dakilang dinastiyang Chu. Nag-teleport sila sa pamamagitan ng pasukan, at hindi inaasahang nakasalubong nila ang mga tao mula sa apat na dakilang dinastiyang ito. Kabanata 1422. Napatingin ang mga tao ng dakilang dinastiyang Chu sa mga figurang sunod-sunod na nagpakita sa mundong ito, at sila ay nagulat. Mula sa mga taong ito, nakaramdam sila ng nakakagulat na kapangyarihan na kumalat sa langit at lupa, lubhang mapang api, maliwanag, ang mga taong ito ay hindi madaling makalaban. Ang mga ito ay mga tao mula sa dakilang dinastiyang Xia, dakilang dinastiyang Zhou, dinastiyang Montenegro, at dinastiyang Chanwu. Tiningnan ng mga tao ng dakilang dinastiyang Chu ang mga batang figurang sunod-sunod na nagpakita sa nakapaligid na mundo, at nanliit ang kanilang mga mata. Matapos silang dalhin sa larangan ng digmaan ng demonyong espada mula sa pasukan, hindi inaasahang nakaharap nila ang mga tao mula sa apat na dakilang dinastiya. Habang nagkikita ang mga tao mula sa limang dinastiya, ang mga batang Panginoon ng mga pangunahing dinastiya ay walang pakialam na tumitig sa mga tao ng ibang dinastiya sa mundo. Mayroong walang katapusang malamig na liwanag sa mga mata. Hindi ko inaasahan na ang mga tao mula sa ating limang dakilang dinastiya ay magkikita. Bihira ito. Sa itaas ng langit, isang payat, pandak na binata na may taas na wala pang 1.6 metro ay may malamig na mga mata. Ang kanyang mga nakapikit na mata ay dahan-daang sinuri ang lahat sa mundong ito. Ang sino mang nagmahal sa kanya ay nakaramdam na parang tinatitigan siya ng isang makamandag na ahas. Ang dinastiyang Heishan, ang multo ng kagubatan, ay bantog na mas mainam na makita ito. Hindi ko inaasahan na ang bantog na multo ng kagubatan ng dinastiyang Heishan ay isang duwende. Matapos sabihin iyon ng pandak na binata, isang binata na nakasuot ng itim ang nanuya sa kanya. May pagtawa, ang mahinang boses ay naihatid sa itaas ng langit. Sa isang iglap, ang lahat sa mundong ito ay nakaramdam ng isang nakakatakot at malamig na madugong aura na inilabas mula sa multo ng kagubatan ng dinastiyang Montenegro. Ang aurang iyon, tulad ng isang malungkot na masamang espiritu, ay tumama sa mga tao ng malalim. Nakaramdam ng takot. Dong Wokshuan, kung manggawas kang tumawa sa akin, papatayin kita.
Nagalit si Lin Wei, at nang mamukadkad ang nakakatakot na aura, ang kanyang pandak na katawan ay mabilis na sumugod patungo sa binata na nakasuot ng itim na nagngangalang Dong Wuxuan na parang kanyan. Naghahanap ng kamatayan. Hinugot ni Dong Wuxuan ang kanyang espada, at humiwa patungo sa multo ng kagubatan gamit ang isang nakakatakot na espada. Ang espadang iyon ay mainit na parang apoy, at ang liwanag ng espada ay parang dugo, na parang isang nakakatakot na madugong espada. Boom! Bigla, ang mga pag-atake ng dalawa ay nagbanggaan ng malakas sa langit, at pagkatapos, ang mabaliw na hininga ay kumalat sa langit na parang isang kaguluhan. Nadarama ito, ang mga tao ng ilang dakilang dinastiya ay umatras ng sunod-sunod. Tiningnan niya sina Lin Wei at Dong Wuxuan na sabay ding umatras ng may gulat. Kaharian ng pagkakaisa. Sa tabi ni Yehan, ang mga mata ni Leng Xingmo ay seryoso, at ang kumakalat na aura ay mas malakas kaysa sa mga eksperto sa kaharian ng langit. Ang kapangyarihang iyon ay pag-aari lamang ng mga masters ng kaharian ng pagkakaisa. Nang marinig niya si Leng Xingmo sa mga salitang ito, nagbago rin ng bahagya ang titig ni Yehan. Parehong sina Lin Wei at Dong Wuxuan ay umabot na sa kaharian ng pagkakaisa. Kailan naging walang halaga ang kaharian ng pagkakaisa? Sa mga batang Panginoon ng buong dakilang dinastiyang Chu, si Chu Wuya lamang ang nasa ngayon isang tao, at ngayon, bukod kay Chu Wuya, mayroong dalawa pa. Bakit? Sa tingin mo ba'y hindi ka matatalo? Kailangan mo ba akong sumama sa kasiyahan? Sa itaas ng langit, habang kumakalat ang nakakatakot na aura, isang binata na nakasuot ng berdeng damit ay nanatiling hindi gumagalaw, lubhang makapangyarihan. Ang mga agos ng nagyayalong aura ay agad na inilabas mula sa kanyang katawan, at ang aurang ito ay hindi gaanong mahina kaysa kina Lin Wei at Dong Wuxuan. Dakilang dinastiyang Xia Beige. Nang makita ang taong ito, ang mga tao mula sa ibang dinastiya ay agad na nakilala siya. Si Xia Beige ng dakilang dinastiyang Xia, ito ang magiging tagapagmana ng dakilang dinastiyang Xia, na may parehong katayuan kay Chu Wuya. Nang makita ang tatlong kapansin-pansing figure sa itaas ng langit, ang mga ekspresyon ng maraming tao ay bahagyang nanginginig. Sina Xia Beige, Dong Wuxuan, at Lin Wei, ang tatlong taong ito ay umabot na sa kalagayan ng pagkakaisa. Sa itaas ng langit, ang tatlong figurang pinagmamasdan ng lahat ay nagtitigan din sa isa't isa. Bilang mga nangungunang henyo sa kani-kanilang dinastiya, syempre hindi sila matatakot sa mga tao mula sa ibang dinastiya. Anuman, sa larangan ng digmaan ng demonyong espada na ito, lahat mamaya o maaga mangyayari ito. Kami tatlo ay nagpakita na. Gusto ba ng dalawa pa na anyayahan namin sila? Ang mga mata ni Lin Wei ay malamig, at dahan-dahan siyang tumingin patungo sa mga posisyon ng dinastiyang Chanwo at ng dakilang dinastiyang Chu. Iba pang mga dinastiya kilala sila ng mga henyo sa mundo, at kilala rin nila ang mga henyo ng ibang dinastiya. Narinig ko na si Chu Wuya, ang prinsipe ng dakilang dinastiyang Chu, ay isang master din ng kaharian ng pagkakaisa. Bakit hindi ka tumayo at ipaalam sa lahat na makilala ka? Sa langit, tiningnan ni Xia Beige ang mga tao ng dakilang dinastiyang Chu. Para sa mga henyo ng dakilang dinastiyang Chu, alam lamang niya si Chu Wuya, at hindi na niya kailangang maunawaan ang iba. Sinabi na ang mga henyo mula sa dakilang dinastiyang Chu, ang kanilang mga mata ay nahulog kay Chu Wuya ng sunod-sunod. Sa ngayon, si Chu Wuya ay walang alinlangang isang kinatawan ng kanilang dakilang dinastiyang Chu, at siya lamang ang may karapatan na makipagtulungan sa mga mula sa dakilang dinastiyang Chu. Ang mga nangungunang talento mula sa ibang dinastiya ay naghaharap. Kung gusto mong makilala ako, maliban na lang kung ang espada ng taong iyon ay sapat na mabilis at walang awa, at may sapat na lakas upang harapin ako ng harapan. Sa lupa, ang katawan ni Chu Wuya ay puno ng aura ng espada, at ang kanyang ekspresyon ay mahigpit. Bilang prinsipe ng dakilang dinastiyang Chu, mayroon siyang makapangyarihang aura na hindi maaaring baliwalain, kahit na tahimik siyang nakatayo doon, namumukod tangi siya sa karamihan. Ang mga salitang ito ay nagdulot kina Xia Beige at sa kanilang tatlo na titigan si Chu Wuya ng may pagkahigpit sa kanilang mga mata. Ang prinsipe Chu ay napakahambog. Ako, Xia Beige, ay talagang gustong matuto kung may pagkakataon ako. Mahinang umungol si Xia Beige, at ang makapangyarihang aura na pag-aari ng estado ng pagkakaisa ay gamulong na gumagalaw. Sa larangan ng digmaan ng demonyong espada na ito, ikaw at ako ay magkakaroon ng labanan maaga o huli. Sa oras na iyon, magsasalita tayo gamit ang lakas, at ang buhay at kamatayan ay matutukoy gamit ang espada. Malamig ang tingin ni Chu Wuya, at ang makapangyarihang aura na inilabas mula sa kanyang katawan ay nagdulot din sa mga mapagmataas na henyo ng dinastiyang Chu na hindi mapigil ang itaas ang kanilang mga ulo.
Ang mga henyo ng ibang dinastiya ay makapangyarihan, at ang mga henyo ng kanilang dakilang dinastiyang Chu ay hindi matatakot sa sinuman. Maghintay tayo at makita. Sa pagitan ng langit at lupa, isang walang kapantay na espiritu ng pakikipaglaban ang sumabog ng ligaw sa apat na nangungunang batang Panginoon na ito. Minamaliit nila ang ibang tao, at ang mga kalaban lamang sa parehong antas ang maaaring pukawin ang kanilang espiritu ng pakikipaglaban. Kabanata 14:23. Dahan-dahan, sa sandaling ito, sina Zia Beish, Dong Wuxian, Lin Wei, at Chu Wuya ay sabay-sabay na tumingin sa iisang lugar. Doon, may isang binata na nakaputing damit na tahimik na nakatayo na parang pine tree. Hindi siya nagsalita mula simula hanggang katapusan. Gayunpaman, ang malabong aura sa kanyang katawan ay nakakuha na ng atensyon ng apat sa kanila. Narinig ko na si Lin Wuzhou ng dinastiyang Chanhu, sa tuktok ng kaharian ng langit, ay minsang naglakbay ng mag-isa ng libu-libong milya, pinatay ang isang master ng pinag-isang kaharian gamit ang isang espada, at sumikat sa lahat ng dinastiya. Hindi ko alam kung siya ay narito ngayon. Tumingin si Dong Wuxian sa kanya. Sa araw na iyon, ang pangalan ni Lin Wuzhou, ang binata na nakaputing damit ng dinastiyang Wu, ay narinig na ng halos lahat sa apat na dinastiya. Sa mga dakilang dinastiya, tao, narito na tayo. Ito ay, para gumawa ng malaking ingay, hindi talaga ito ang estilo ng mga tauhan. Sa ilalim ng kanilang titig, ang binata na nakaputing damit ay magaan na nagsalita, na nakakuha ng lahat ng mga mata sa mundo. Sa itaas ng langit, ang binata na nakaputing damit ay magaan na nagsalita. Ang pangalan ni Lin Wuzhou ay sumikat na sa mga dakilang dinastiya. Sa isang iglap matapos magsalita ang binata na nakaputing damit, ang lahat ng mga mata sa mundo ay napunta sa kanya. Pinanood niya. Sina Dong Wuxian, Zia Beizi, Lin Wei, at Chu Wuya ay may matatalas na mata. Tiningnan nila ang binata na nakaputing damit, si Lin Wuzhou. Kahit na ang aura sa kabilang panig ay matatag at ang kanyang katalasan ay pinigilan, wala sa kanila ang naglakas loob na maliitin si Lin Wuzhou. Kapag sumabog ang kalaban, tiyak na magiging malalakas silang kalaban. 5 master sa isang kaharian. Kalmado ang ekspresyon ni Yehan, at ang kanyang mga mata ay nag-scan sa 5 tao pabalik-balik. Nang makarating lamang siya sa larangan ng digmaan ng demonyong espada, nalaman niya na bukod kay Chu Wuya, maraming iba pang makapangyarihang figure na hindi maaaring matalo sa kanya, at ngayon, lumitaw lamang dito. Mga tao mula sa 5 dakilang dinastiya, gaano kaya kapangyarihan ang mga masters ng 5 iba pang dakilang dinastiya? Sa pagitan ng langit at lupa, ang lahat ng mga mata ay nakatingin din sa 5 masters na ito. Ang 5 ito ay pawang mga kinatawan ng kani-kanilang dinastiya, at sila ang tunay na numero 1. Tayong lahat ay numero 1 sa pangalawang round promotion ng mga pangunahing dinastiya. Susunod, makikita natin kung sino sa atin ang numero 1 ang patuloy na mapanatili ang numero 1. Ang malulungkot na mga mata ni Lin Wei ay tumingin sa apat na iba pang mga tao, ang masiglang espiritu ng pakikipaglaban ay sumabog sa kanyang katawan. Nang marinig ito, ang iba pang mga tao ay nagkaroon din ng pag-usbong ng espiritu ng pakikipaglaban. Hehe, sa ating dakilang dinastiyang Chu, ang ating Crown Prince Chu ay maaaring direktang umasenso nang hindi nakikilahok sa anumang kompetisyon. Tungkol naman sa unang pwesto, may iba pa. Bigla, sa tabi ni Chu Wuya, isang mapang akit na intensyon ang lumitaw. Ang pagtawa ay biglang umalangaw-ngaw. Nang marinig ang mga salitang ito, ang makapangyarihang mga titig sa langit ay napunta kay Kuyuan na nasa tabi ni Chu Wuya. Junior Brother Ye, hindi ba sinusubukan nitong bastos na saktan ka? Malulungkot ang mga mata ni Leng Xing mo. Sa presensya ng mga masters na ito, hindi magandang bagay para kay Yehan na mailantad at maging target ng panunuligsa ng publiko. Ang direktang pag-asenso ay karapat-dapat na maging prinsipe ng dakilang dinastiyang Chu. Ang ganitong uri ng pribilehiyo ay hindi kayang tamasahin ng mga ordinaryong tao. Ang mga mata ni Dong Wuxian ay napunta sa mga tao ng dakilang dinastiyang Chu, at sinabi, dahil ang unang pwesto sa kompetisyon ay iba, bakit hindi ka tumayo at hayaan ang lahat na tumingin, at tingnan kung anong iba pang makapangyarihang mga tauhan ang mayroon ang dakilang dinastiyang Chu bukod kay Chu Wuya. Ang mga salita ni Dong Wuxian ay nagdulot sa mga batang Panginoon ng ibang dinastiya na tumingin din sa dakilang dinastiyang Chu. Sa ilalim ng kanilang titig, ang lahat ng mga tao ng dakilang dinastiyang Chu ay tumingin kay Yehan. Sa kanyang titig, mayroong isang pakiramdam ng kataas-taasang presyon na bumabagsak sa kanya. Ito ba ang tao?
Ang malulungkot na mga mata ni Lin Wei ay kumislap ng kaunting panunuya, at sinabi niya mukhang wala talagang tao sa dakilang dinastiyang Chu maliban kay Chu Huya. Ang taong nasa tuktok ng gitnang yugto ng kaharian ng langit ay nanalo ng unang pwesto, at ang ganitong uri ng tao ay maaaring pumatay ng ilang tao gamit ang isang sampal sa aking dinastiyang Montenegro. Sinabi ni Dong Wuxian, Chu Huya, ang mga tao sa inyong dakilang dinastiyang Chu ay talagang pababa ng pababa. Sa pagitan ng langit at lupa, matapos mahulog ang mga mausisang titig kay Yehan, isang alon ng paghamak ang unti-unting bumagsak kay Yehan, na nasa tuktok ng gitnang yugto ng kaharian ng langit, at sinumang dumating dito ay mapapahiya. Ito ay ang gayong estado, at ang isang tao ng estadong ito sa dakilang dinastiyang Chu ay nanalo talaga ng unang pwesto. Nang marinig ito, hindi sumagot si Chu Huya, lumingon siya, ang kanyang mga mata ay napunta kay Yehan, at walang pakialam na sinabi, narinig ko ang iyong pangalan pagkatapos ng ikalawang round, at ngayon lahat dito ay hinahamak ako ang henyo ng dinastiyang Chu, paano kung tumayo ka at patunayan ito? Nang marinig ang mga salita ni Chu Huya, ang mga mata ni Leng Xingmo ay malamig na kumislap, at sinabi, Chu Huya, gusto mong makipaglaban ang aking junior brother sa mga taong ito. Bakit hindi? Hindi ko sa tingin ay mahina siya, tama. Walang pakialam na sinabi ni Chu Huya. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan, pasensya na, hindi talaga ako ang uri ng taong mahilig maging bayani. Ang aking bibig ay nasa ibang tao, kaya wala akong pakialam sa kung ano ang gusto kong sabihin. Kaya, handa ka bang maging duwag at hayaang tawanan ka ng iba, ang dakilang dinastiyang Chu? Isang lamig ang sumilay sa walang emosyong mukha ni Chu Huya. Naramdaman ng mga mapang-uyam na titig mula sa langit at lupa, hinawakan ni Mo Feiwo ang kamay ni Yehan at galit na sinabi, sa halip na tulungan ang sarili kong mga tao, tinutulungan ko ang iba na manakit sa sarili kong mga tao. Kuya Ye, tere na, kahit papaano maaga o huli, maghihiwalay ka sa mga taong ito. Tumango si Yehan, na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa una, naisip niya na si Chu Huya ay isang taong karapat-dapat hanggan, ngunit ngayon mukhang masyadong mataas ang tingin niya sa kanya, dahil sa relasyon ni Ku Yuan, ang Chu Huyang ito sa una, hindi siya masaya sa akin. Pero na, mahalaga na hanapin ang mapa. Tinapik ni Leng Xingmo si Yehan sa balikat, sinasabi kay Yehan na tumayo at makipaglaban kina Lin Wei, Dong Wuxian at iba pang mga masters ng pinag-isang kaharian. Siyempre, ayaw niyang makita ang ganitong uri ng bagay na mangyari. Hoy, Ice Cube, paano kung sumali ako sa inyong team? Si Xiao Yuangang ay lumapit sa tabi ni Yehan. Kung gusto mong sumunod, sumama ka. Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng titig ng paligid, ang mga figure ng apat ay lumipad sa hangin. Kabanata 1424. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakatakot na aura ang biglang dumating kay Yehan at sa iba pa. Ang nakakatakot na aura ay lubhang malungkot na parang tinarget ng isang multo. Maaari kang umalis kung gusto mo. Hayaan mong makita-kita ni Lin Wei bilang ang numero 1 manlalaro sa dakilang dinastiyang Chu. Ang malamig na boses ay nagmula sa likuran ni Yehan at ng iba pa. Pagsuntok, ang lubhang nakakatakot na kamao ay nagtungo sa katawan ni Yehan, at sinipa siya palayo. Ang suntok na iyon ay kasing tapang ng isang multo, mabangis na parang shira, at ang suntok na ito ay nagmula sa isang master ng pinag-isang kaharian. Sa itaas ng langit, naramdaman ni Yehan ang lugar na ito, ang kanyang mga mata ay naging malamig, at isang alon ng nagyayelong hininga ay inilabas mula sa kanyang katawan. Sa isang iglap, biglang umikot si Yehan, at ang umaalon na gintong kapangyarihan ay humiyaw. Lumabas, ang nakakatakot na matalas na aura na nakasentro kay Yehan, ay kumakalat ng mabaliw sa pagitan ng langit at lupa. Sa isang iglap, ang bahaging ito ng langit at lupa ay tila naging isang lugar ng gintong liwanag, at ang walang kapantay na matalas na aura ay ginawang isang larangan ang lugar na ito, kung saan, ang lahat ay maaaring patayin at ang lahat ay maaaring sirain. Ano kaya ang nakakatakot na kapangyarihan? Isang grupo ng mga figure ang nakaramdam ng matalas na kapangyarihan na pumapalibot sa mundo, at biglang nagbago ang kanilang mga mata. Umalis. Sa langit, ang gintong liwanag ng espada ay nagtungo ng mabangis kay Lin Wei, at naghiwa ng mabaliw. Sa susunod na sandali, isang nakakagulat na tunog ng banggaan ang gamulong sa langit na parang kulog. Ang nakapipinsalang kapangyarihan na iyon, na nagdulot sa kawalan na manginig ng malakas. Agad, ang dalawang figure, na parang dalawang bugzo ng hangin, ay sumabog mula sa langit ng sabay. Ikaw na multo ng kagubatan ay wala lang.
Ang boses na pag-aari ni Yehan ay naihatid sa langit, at pagkatapos, ang apat na figure ay kumislap sa langit at unti-unting nawala sa langit. Bastos, sa susunod na magkita tayo, papatayin kita. Sa langit, ang ekspresyon ni Lin Wei ay lubhang malungkot at may mga pagsabog ng nakakatakot na layunin na pumatay sa kanyang masasamang mata. Tinitingnan ng mga likuran ni Yehan at ng kanyang pag-urong at gumawa ng isang galaw gamit ang isang tao sa tuktok ng gitnang yugto ng kaharian ng langit, hindi inaasahang ganap sa halip na saktan ang kabilang panig, nagtapos ito sa isang pantay na paraan. Sa sandaling ito, naramdaman lamang ni Lin Wei na mainit ang kanyang mukha. Bilang ang pinakamakapangyarihang henyo ng dinastiyang Montenegro, isang master ng pinag-isang kaharian, hindi niya kaya ang gitnang tuktok ng kaharian ng langit. Ano kaya ang makapangyarihang tao? Gamit ang lakas ng tuktok sa gitnang yugto ng kaharian ng langit, siya ay pantay na nakipaglaban sa ilalim ng pag-atake ni Lin Wei, isang master ng pinag-isang kaharian, at ligtas siyang umalis. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi maaaring taglayin ng mga taong nasa tuktok ng huling yugto ng kaharian ng langit. Sa mundo, ang mga ekspresyon ng maraming tao ay bahagyang nag-concentrate. Ang espada ni Yehan kanina ay nagparamdam sa kanila ng isang lubhang nakakatakot na aura. Ang kalaban ay maaaring manalo ng unang pwesto sa dakilang dinastiyang Chu. Ang trono ng isang pangalan ay nauunawaan din. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi simple. Kailan lumitaw ang isang makapangyarihang figure sa dakilang dinastiyang Chu? Ang mga mata ni Lin Wo ay kalmado, at ang matalas na aura sa pagitan ng langit at lupa ay hindi pa nawawala hanggang ngayon. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi espiritual na enerhiya, ngunit isang uri ng nakakatakot na kapangyarihan. Ito ay hindi lamang naramdaman ni Lin Wuju, kundi pati na rin ni Dong Guoxuan, Xia Beizi, at Lin Wei. Nakakatuwa, napilitan ko talaga ang isang malakas na tao. Kung hindi kumilos si Lin Wei, hindi ko sana nahanap ang isang nakatagong master. Ang katawan ni Xia Beizi ay puno ng espiritu ng pakikipaglaban. Dahil siya ay isang master, siya ay isang kalaban din. Sa larangan ng digmaan ng demonyong espada na ito, makikilala natin siya maaga o huli. Sarkastikong tumawa si Dong Guoxuan. Agad, ang mga tao sa mundong ito ay nagmadali ng sunod-sunod, at ngayon ay pumasok na sila sa larangan ng digmaan ng demonyong espada. Ang paghahanap ng mapa ang pinakamahalagang bagay. Pagkatapos lamang mahanap ang mapa ay mahahanap nila ang lokasyon ng labasan ng larangan ng digmaan ng demonyong espada. Nguya, ang ibig sabihin ni Haring Li ay, huminga ng malalim si Xia Hanyo habang unti-unting umaalis ang mga tao sa mundong ito, nag-atubili siyang magsalita. Dakilang dinastiyang Chu, ako, Chu Wuya, ay sapat na. Ang mga mata ni Chu Wuya ay mahigpit. Hindi niya itinanggi ang talento ni Yehan. Ang isang henyo na nagal-inang ng kapangyarihan ay tiyak na lalampas sa kanya sa hinaharap. Ang prinsipe ng dinastiya, na matagal nang naging numero unong henyo ng dakilang dinastiyang Chu, kaya batiisin ni Chu Wuya ang isang mabangis na tigre na gaya ni Yehan. Gayunpaman, mula simula hanggang katapusan, hindi kailanman naisip ni Chu Wuya ang isang problema. Hindi niya kayang tiisin si Yehan, isang mabangis na tigre na biglang lumitaw. Kaya ba niyang supilan si Yehan ngayon? Ang Chu Wuyang iyon ay talagang nakakainis. Bilang prinsipe ng dakilang dinastiyang Chu, ang mga tao sa kanyang tabi ay hindi tumutulong, ngunit sa halip ay pinipilit si Kuya Ye na makipaglaban sa mga tao mula sa ibang dinastiya. Sambahin siya, ang ganitong uri ng tao ay 10 beses at 100 beses na mas masama kaysa sa aking kapatid na si Ye. Sa isang langit, sina Yehan at ang iba pa ay naglakad laban sa hangin, at ang galit na boses ni Mo Feiwo ay naihatid mula sa langit. Okay lang ba ako? Matapos malaman kung sino si Chu Wuya, kailangan ko lang siyang layuan. Tinapik ni Yehan ang ulo ni Mo Feiwo at sinabing may mahinang ngiti. Sinabi ni Leng Xingmo, Junior Brother Ye, batay sa nalalaman ko sa kanya, kung balak ni Chu Wuya na harapin ka, hindi siya susuko ng madali. Natatakot ako na sa larangan ng digmaan ng demonyong espada na ito, magkakaroon ng maraming problema sa pagitan mo at ni Chu Wuya. Ang labanan ay nagsimula pa lamang. Nang marinig ito, pinaikit ni Yehan ang kanyang mga mata at sinabi, Kuya Leng, kung talagang gustong maging kaaway ko si Chu Wuya, hindi ako matatakot sa kanya. Ang mga mata ni Xiao Yuangang ay napunta kay Yehan, at nakangising sinabi, napaka-perverted mo, kahit na ang isang karakter na si Lin Wei ay wala nang magagawa sa iyo, maaari kang ituring na isang henyo na naglilinang ng kapangyarihan, ngunit upang maging matapat, gusto ko talagang makita ito. Panoorin mo ang iyong at ni Chu Wuya na magkaroon ng isang peak duel.
Kabanata 14:25. Ngumiti si Yehan at sinabi, mula sa pangyayari kanina, makikita na maraming masters sa larangan ng digmaan ng demonyong espada na ito, at mayroong 5 masters ng pinag-isang kaharian, at maaaring mayroong mga masters ng pinag-isang kaharian sa ibang mga dinastiya na hindi pa lumilitaw, at natatakot ako na hindi kakaunti ang mga nasa tuktok ng kaharian ng langit, at dito, magkakaroon ng maraming laban na inaasahan mo. Habang nagsasalita, ang 3 sa kanila ay nakatawid na sa kapatagan. Sa harapan nila, may mga taluktok ng bundok na umaabot. Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga halaman na tumutubo sa mga taluktok ng bundok na ito. Halos lahat ng taluktok ng bundok ay mukhang hubad. Ang aura ng pagkawasak ay mas mabigat pa na nagpaparamdam sa lugar na ito na parang isang nakalimutang mundo. Bukod dito, mayroon pa ring nakakatakot na demonic energy na mahina ang pagnangalit sa mundong ito. Kung mananatili ka rito ng matagal, maaari kang salakayin ng demonic energy sa mundong ito. Sinasabi na ang larangan ng digmaan ng demonyong espada na ito ay ang panloob na mundo ng tagapagtatag ng Jansong. Ito ay malawak at walang hangganan, ngunit sinalakay ito ng isang makapangyarihang demon clan. Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay nagdulot ng malubhang pinsala sa panloob na mundong ito. Ang mga taong pinabayaan ay naging larangan para sa pagpili ng mga disipulo. Sabi ni Leng Xingmo. Nang marinig ito, tumango ang lahat, ngunit ang Jansong ay umiral na ng libu-libong taon, na nangangahulugang ang panloob na mundong ito ay umiral na ng libu-libong taon, at pagkatapos ng libu-libong taon, mayroon pa ring demonic energy na nagngangalit dito, na sapat na upang makita gaano kapangyarihan ang demon powerhouse na iyon. Kuya Ye, paano natin mahahanap ang mapa? Sa sandaling ito, tiningnan ni Mo Feiwo si Yehan at nagtanong. Nang marinig ito, tiningnan ni Yehan ang umaabot na taluktok ng bundok sa kanyang harapan, at sinabi, bakit hindi tayo bumaba at tumingin, at subukang tingnan kung makakahanap tayo ng anumang mga pahiwatig. Sa larangan ng digmaan ng demonyong espada na ito, bulag tayo kung wala tayong mapa. Hindi tayo makakahanap ng anumang mga pahiwatig. Pumunta sa posisyon ng labasan ng larangan ng digmaan ng demonyong espada. Agad, ang 4 sa kanila ay lumapag sa isang saklaw ng bundok at naghanap sa lugar. Gayunpaman, pagkaraan ng mahabang panahon, sina Yehan at ang iba pa ay wala man lang nakita, kahit na isang buhay na nilalang sa saklaw ng bundok. Hindi ito ang paraan upang magpatuloy sa paghahanap ng ganito. Bakit hindi tayo 4 na maghahanap ng magkahiwalay, para mas malaki ang tsansa nating mahanap ang mapa? Nang marinig ang mga salita ni Xiao Yuangang, direktang tumanggi si Leng Xingmo, hindi, ang larangan ng digmaan ng demonyong espada na ito ay lubhang mapanganib. Kung ang ating grupo ay magkakahiwalay, walang nakakaalam kung anong uri ng panganib ang ating kakaharapin. Ice Cube, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin ngayon? Ikinakalat ni Xiao Yuangang ang kanyang mga kamay at sinabi. Subukan ko, huminga ng malalim si Yehan. Nang marinig ito, ang 3 sa kanila ay tumingin kay Yehan. Agad, nakita nila ang isang mahiwagang aura sa mga mata ni Yehan na unti-unting kumalat sa nakapaligid na espasyo. Kumalat ito, at ang mga mata ni Yehan ay tila hindi pinapansin ang distansya sa sandaling ito, na walang katapusang tumitingin sa unahan. Sa ilalim ng libo-libong milyang tingin ni Yehan, ang lahat sa harapan nila ay nakita ni Yehan. 800 kilometro, ang distansyang ito ay halos sumasaklaw sa buong saklaw ng bundok. Pagkaraan ng kalahating oras, si Yehan hindi lamang niya nakita ang 800 kilometro sa unahan, ngunit ang kaliwa at kanang bahagi ay nakita rin ni Yehan. Sa oras na ito, bumalik sa normal ang mga mata ni Yehan. Tumingin siya sa kaliwa at sinabing may ngiti, pumunta tayo sa ganitong paraan. Sa tingin ko lumitaw na ang mapa, ngunit mahirap kunin ito. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, ang 3 ni Leng Xingmo ay medyo nagulat. Paano nalaman ito ni Yehan? Kahit na hindi ka gumagalaw, alam mo pa rin ang lokasyon ng mapa. Ngunit tungkol sa mga salita ni Yehan, ang 3 ni Leng Xingmo ay walang pag-aalinlangan, hindi magbibiro si Yehan tungkol sa mga ganitong bagay. Agad, sa pamumuno ni Yehan, ang 4 sa kanila ay mabilis na lumipad patungo sa kaliwang bahagi ng saklaw ng bundok. Sa saklaw ng bundok na ito, ang mga taluktok ay paulit-ulit na tumaas at bumaba na may iba't ibang taas. Gayunpaman, mayroong isang demonic energy sa larangan ng digmaan ng demonyong espada, na nagdulot sa saklaw ng bundok mayroong napakakaunting mga halaman na natitira sa kanila, at halos lahat ng taluktok ng bundok ay parang isang hubad na piraso. Mga 10 minuto ang lumipas, ang 4 ni Yehan ay lumapag sa isang lambak.
Ang lambak na ito ay hindi natural na nabuo, ngunit nabuo pagkatapos na sapilitang sirain ng mga nakakatakot na puwersa. Ang buong lambak ay parang isang bangin na hiniwa ng isang tao gamit ang isang espada, na umaabot mula harapan hanggang likuran ng 4 hanggang 5 kilometro. Narito ang mapa. Tinitigan ni Xiao Yu hanggang si Yehan ng malalaki ang mga mata. Nang marinig ito, tiningnan ni Yehan ang harapan at ngumiti, nasa unahan lang, ngunit mayroong isang makapangyarihang halimaw kung saan naroon ang mapa. Mukhang may naglagay ng mapa dito ng sadya. Kung gusto nating kunin ang mapa, kailangan nating patayin ito. Ang halimaw na iyon ay gagawin. Hoy, mukhang ito ay isang pagsubok, tingnan ko muna kung gaano kapangyarihan ang halimaw na ito. Pagkatapos sabihin iyon, si Xiao Yuangang ay sumugod patungo sa harapan ng lambak, at nawala sa isang iglap. Malamig sa kanilang paningin. Nang makita ito, sina Yehan at ang iba pa ay dali-daling sumunod. 3 minuto ang lumipas, sa ilalim ng bangin sa dulo ng lambak, isang halimaw na hugis toro na may malakas na katawan ngunit isang sungay lamang ang lumitaw sa harapan ng 3 sa kanila, bago. Isang one-horned mad cow, at ito ay isang one-horned mad bull sa spirit demon realm. Nang makita ang napakalaking katawan na tamad na nakahiga sa harapan niya, nilunok ni Xiao Yuangang ang kanyang laway. Gusto rin niyang makita kung gaano kapangyarihan ang halimaw na ito, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang spirit monster na katumbas ng mga tao. Isang master ng mundo. Agad, ang 4 sa kanila ay tumingin sa bangin sa harapan nila. May nakasabit na mapa dito na parang may naglagay nito doon ng sadya, at makikita nila ito sa isang sulyap. Hindi ko inaasahan na ito ay isang spirit monster. Nakakaabala talaga para sa atin na kunin ang mapang iyon. Sabi ni Leng Xingmo na nakatitig. Sinabi ni Yehan, Kuya Leng at Kuya Xiao, maghintay na ang 3 sa atin ay makaligaw sa halimaw na ito at lumipad-lipad. Samantalahin ninyo ang pagkakataong ito para kunin ang mapa. Tandaan, dapat kayong kumilos ng mabilis. Ito ay isang spirit monster. Kapag nagsimula kayong makipaglaban, ito ay gagalaw. Malaki ito, at bukod sa atin, may iba pang mga tao sa paligid dito. Tumango ang 3 ni Leng Xingmo, at isang alon ng katalasan ang agad na kumalat mula sa 4 sa kanila. Hinugot ni Xiao Yuangang ang sibat sa kanyang likuran, puno ng espiritu ng pakikipaglaban, at isang halimaw sa spirit monster realm. Ito ang kanilang unang pagkakataon, isang mukha. Marahil ay nadama nito ang paparating na banta. Sa sandaling ito, ang napakalaking katawan na tamad na nakahiga sa lupa ay tumayo. Habang tumataas ng kaunti ang katawan nito, ito ay parang isang ligaw na sinaunang hayop na may mabangis na aura. Sina Yehan at ang iba pa sa lupa ay maaari lamang tumingin pataas dito. Roar! Kabanata 14:26. Sa isang iglap, isang mahinang dagendong ng isang hayop ang umalingaw sa lambak, ang mga bakas ng nakakatakot na itim na liwanag ay nagtakip sa mga mata ng one-horned mad bull, at mayroong kahit isang bakas ng demonic energy sa mabangis na aura na lumabas. Hindi. Ang hayop na ito ay hindi na isang simpleng halimaw, nasa pagitan ito ng mga halimaw, natatakot ako na ang lakas nito ay mas nakakatakot pa kaysa sa kaharian nito. Nagbago ang ekspresyon ni Leng Xingmo, at ang larangan ng digmaan ng demonyong espada ay desyerto, mayroong napakakaunting mga buhay na nilalang, ngunit ang mga buhay na nilalang na makakaligtas dito ay pawang napaka-nakakatakot na mga nilalang. Hindi ko na iyon maaasikaso, gawin na natin. Kapag ang hayop na ito ay nakakuha ng atensyon ng iba, magiging mas mahirap para sa atin na makuha ang mapa. Matapos sabihin ito, si Yehan ay nagwala na parang kidlat. Nang ilabas ang longevity sword, ang intensyon ng espada ay sumugod sa langit, at ang Kangtian Sword Ju ay inilabas, na naghahalo sa intensyon ng espada, at biglang isang espada ang humiwas sa spirit demon na nasa kalagayan na ng pagkabaliw. Sa magkabilang gilid ni Yehan, sina Leng Xingmo at Xiao Yuangang ay gumawa din ng mga galaw ng sabay, at ang dalawa sa kanila ay mabangis na bumagsak patungo sa spirit monster gamit ang isang espada at isang espada. Ang pag-atake ng 3 tao ay sabay-sabay na bumagsak, at ang spirit monster ay walang katapusang umungal. Nakaharap sa nakakatakot na pag-atake ng 3 tao, ang nakakagulat ay ang spirit monster ay direktang sumugod gamit ang malakas nitong katawan, at gamit ang pisikal nitong mukha isang sandata laban sa 3 tao. Boom boom boom! Sa isang iglap, ang nakakagulat na tunog ay umalingaw sa lambak ng matagal. Ang 3 pag-atake ni Yehan at ng iba pa ay bumagsak sa katawan ng spirit monster, at mayroong isang mahinang tunog na parang tambol na tumutugtog, na nagdulot kay Yehan ang mga pag-atake ng 3 kay Han ay hindi man lang nasaktan ang spirit monster. Ano kaya ang matigas na hayop?
Nagulat ang ekspresyon ni Xiao Yuangang at ang mga figure ng tatlong tao ay nagkalat sa lambak ng nagmamadali. Sa oras na ito, si Mo Feiwo ay nakadaan na sa one-horned bull at patungo sa bangin, nakaraan. Roar! Ang nakakatakot na dagandong ay umalingaw muli at ang napakalaking katawan ng one-horned mad bull ay sumugod at ang nakakatakot na isang sungay ay malapit ng tusukin si Mo Feiwo sa ere. Hayop, tingnan mo ang espada. Bigla, si Yehan ay mabangis na nagwala, nagsagawa ng Taishu 100 steps, at lumitaw sa harapan ng one-horned mad bull halos sa isang iglap, at pagkatapos, ang nakakatakot na gintong kapangyarihan ay umungal, at ang maliwanag na gintong liwanag ng espada ay nagtipon pagkatapos nito, si Yehan ay humiwa pababa at nagtungo sa sungay ng one-horned mad bull. Ding! Ang mga kislap ay nagpaulan sa lahat ng direksyon, at isang nakakabinging tunog ng ginto at bakal ay nagsama-sama sa isang umaalon na sonic force na umalangaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa. Nang dumating ang nakakatakot na counter-shock force na iyon, ang katawan ni Yehan ay hindi mapigil ang umatras sa ere. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yehan na kumukulo ang kanyang katawan, namumula ang kanyang mukha, at ang kamay na may hawak na espada ay manhid. Ano kaya ang nakakatakot na labanan? Nagmula ito sa direksyong iyon. Sa sandaling ito, nang marinig ang nakakatakot na paggalaw na ito, mula sa direksyon na hindi kalayuan sa lambak, isa-isa ang tumingin patungo sa lambak, ang kanilang mga mata ay malamig at matalim, at agad, isa-isa ang figure ay sumugod, lumilipad patungo sa lambak isa-isa pagkuha, ang nakakatakot na aura ay patuloy na kumalat sa pagitan ng langit at lupa. Kuya Ye! Nang makita si Yehan na itinulak pabalik ng one-horned bull, sumigaw si Mo Feiwo. Hayaan mo na ako, kunin mo ang mapa. Matapos magsalita, si Yehan na may kalmadong mukha ay lumipad patungo sa one-horned bull ng muli. Sina Leng Xingmo at Xiao Yuangang ay mabangis nang nakikipaglaban sa one-horned bull. Ang loob ay kumakalat pa itaas na nakakaapekto sa langit. Hayop, mamatay ka. Sa ere, si Yehan ay humiwa muli gamit ang kanyang lakas ng espada, at ang maliwanag na gintong liwanag ay pamunit sa kawalan. Gamit ang espadang ito, tinarget ni Yehan ang napakalaking katawan ng one-horned mad ox. Kahit na ang longevity sword ni Yehan ay hindi ito maputol, ngunit hindi talaga naniniwala si Yehan na ang balahibo ng one-horned bull ay makakapigil sa kanyang gintong kapangyarihan. Laugh! Ang nakakatakot na gintong liwanag ay bumagsak, at sa ilalim ng pagpigil ni Leng Xingmo at Xiao Yuangang, ang espada ni Yehan ay matagumpay na hinati ang napakalaking katawan ng one-horned mad ox sa kalahati. Ang mabahong dugo at ang nakakatakot ang mga laman loob ay agad na nagkalat sa buong lupa, at ang napakalaking katawan nito ay bumagsak din sa lupa. Sa pagitan ng langit at lupa, tatlong figure ang umatras. Nang makita ang nabuwal na one-horned bull, sina Yehan at ang tatlo sa kanila ay dahan-daang nagpahinga ng kanilang mga tensyonadong nerbiyos. Kung gusto nilang patayin ang spirit monster na ito, maliban na lang kung ang tatlo sa kanila ay magtutulungan, kahit na si Yehan ay sapat na malakas upang patayin ang spirit demon na ito ay napakahirap din. Gayunpaman, habang ang mga tensyonadong nerbiyos ng tatlo sa kanila ay dahan-daang nagpapahinga, mayroong isang nakakatakot na tunog ng paglagos sa langit sa itaas ng kanilang mga ulo, at sa susunod na sandali, isa-isa, ang mga makapangyarihang figure ay lumitaw sa langit sa itaas ng lambak, ang walang pakialam na mga mata ay tumitig kina Yehan at sa iba pa sa lambak. Kasunod ng labanan ni Yehan at ng iba pa at ng one-horned mad ox, ang nakakatakot na tunog ng labanan ay nakakuha na ng mga figure ng isa-isa. Sa itaas ng lambak, ang mga makapangyarihang figurang ito ay lumitaw ng isa-isa, at ang kanilang walang pakialam na mga titig ay ipinukol ang mga mata ni Yehan sa kanya. Tinitigan nila siya. Naramdaman nito, bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Yehan at ng iba pa. Ang labanan dito ay sa wakas ay nakakuha ng mga taong ito sa paligid. Kuya Ye, nakuha ko na. Kabanata 14:27. Sa harapan ng bangin, hawak ni Mo Feiwo ang mapa sa kanyang kamay na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, habang nagsasalita siya, ang walang pakialam na titig mula sa langit na nakatitig kina Yehan at sa iba pa ay agad na napunta kay Mo Feiwo. Sa isang iglap, sina Yehan at ang iba pa ay nakaramdam ng isang alon ng mabaliw na layunin na pumatay na kumakalat mula sa langit sa itaas ng kanilang mga ulo, na ganap na pumapalibot sa kanila. Nanigas ang ekspresyon ni Mo Feiwo. Sa oras na ito, napansin niya na napakaraming kakaiba at makapangyarihang mga figure sa langit, at isa-isa silang tumitig sa kanya. Ang nakakatakot na presyon ay nagdulot sa kanya, isang cultivator sa simula ng kaharian ng langit, na maramdaman lamang ito ay parang isang malaking bato ang nakadagan sa kanyang dibdib, at hindi siya makahinga. Ang mapa, nakuha nila ang mapa.
Sa langit, ang mga mata ay tumingin sa mapang hawak ni Mo Feiwo, at isang bakas ng kasakiman ang lumitaw sa kanilang mga mata na puno ng layunin na pumatay. Feiwo, akin na ang mapa. Ang tatlo ni Yehan ay lumapit sa tabi ni Mo Feiwo, at matapos kunin ang mapa, diretsyong inilagay ni Yehan ito sa somero ring. Nang makita ito, ang nakakatakot na layunin na pumatay ay biglang lumitaw sa mga mata na puno ng kasakiman. Ibigay ninyo ang mapa at ililigtas ang inyong buhay, kung hindi, ang lambak na ito ang magiging libingan ninyo. Isang binata ang malamig na umungol at bumaba sa langit. Ang master ng kaharian, ang lakas ay napakalakas. Nang marinig ito, tiningnan ni Yehan ang binata at walang pakialam na sinabi, kung gusto mo ng mapa, maaari mo itong makuha gamit ang iyong mga kakayahan, ngunit sa tingin ko wala ka pang kakayahan. Mayabang na kapwa, kalahati ng mga masters ng aking Lion Dynasty ay narito, at ang bawat isa sa kanila ay kayang sipin ka hanggang sa mamatay. Ako, Pei Lian, ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na ibigay ang mapa ng personal. Malamig ang tingin ng binata, at sinundan ang kanyang paglalakad, ang ibang mga batang figure sa itaas ng langit ay unti-unting nagkalat, ganap na pinalilibutan sina Yehan at ang iba pa. Lion Dynasty, Pei Lian. Ang taong ito ay mula sa pamilyang Pei ng maharlikang pamilya ng Lion Dynasty. Nang marinig ang mga salita ng binata, mahinang sinabi ni Leng Xingmo sa tabi ni Yehan. Ang Lion Dynasty ay isa rin sa 10 dinastiya sa ilalim ng jurisdiction ng Jianzhong. Sa parehong paraan, sasagutin kita muli. Kung gusto mo ng mapa, maaari mo itong makuha gamit ang iyong kakayahan. Walang takot ang mga mata ni Yehan. Sa langit na ito, mayroong higit sa 100 masters ng Lion Dynasty, ngunit walang mga masters ng pinag-isang estado. Kahit na ang mga taong ito ay dumating ng 2 beses na mas marami, hindi matatakot si Yehan. Pei Lian, bakit pa tayo mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanila, patayin na sila, ang mapa ay magiging atin na pagkatapos. Oo, patayin na sila at kunin ang mapa. Sa isang iglap, ang mga tao sa itaas ng langit ay sabay-sabay na naglakad patungo kina Yehan at sa iba pa, na may mga titig na puno ng layunin na pumatay, pinalilibutan nila sina Yehan at ang iba pa mula sa lahat ng direksyon. Gusto ninyong agawin ang inyong pinaghirapan, makipaglaban. Mahigpit na hinawakan ni Xiao Yuangang ang kanyang sibat gamit ang isang kamay, sumiklab ng isang mabangis na espiritu ng pakikipaglaban, walang takot. Junior Brother Ye, sigurado ka ba? Tanong ni Leng Xingmo. Sinabi ni Yehan, Kuya Leng, kung hindi mo iiwanan ang pinag-isang kaharian, ang mga taong ito ay higit pa o kulang na isang patay na salita. Dahil gusto nilang agawin ang ating mapa, hindi na natin kailangang magpakita ng awa. Nang marinig ito, ang espada ni Leng Xingmo ay agad na nahugot, at ang 4 sa kanila ay hinarap ang kalahati ng mga masters ng Lion Dynasty na may matinding espiritu ng pakikipaglaban. Sa tingin ko gusto ninyong lahat na humingi ng kamatayan, tuparin sila, at agawin ang mapa. Sa langit, ang nagyayalong boses ni Pei Lian ay umalangaw-ngaw, at sa isang iglap, sa lahat ng direksyon sa paligid ni Yehan at ng iba pa, ang mga figure ay naging mga kidlat at mabangis na bumaril kasabay nito, sina Yehan at ang iba pa ay natakpan ng nakakatakot na pag-atake na iyon. Kuya Leng, Kuya Xiao, mag-ingat kayo, Fei Wu, sumunod ka sa akin ng mahigpit. Laugh. Ang longevity sword ni Yehan ay humiwa, at ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay naging isang nakakagulat na enerhiya ng espada. Sa isang iglap bago ang 2 taong umaatake sa kanya sa harapan ni Yehan ay makalapit sa katawan ni Yehan, ang nakakatakot na liwanag ng espada ay sumugod sa likuran niya, at mabilis na umalis. Wala silang oras para mag-react, agad silang humiwa sa kanilang mga katawan, pinatay sila ng isang suntok. Sa likuran ni Yehan, si Leng Xingmo ay nakipagtulungan din kay Xiao Yuangang, at naglunsad din ng isang nakakatakot na paligsahan sa mga batang Panginoon ng Lion Dynasty sa mundong ito. Hawak ni Yehan ang espada gamit ang isang kamay at pinrotektahan si Mo Feiwo sa likuran niya. Matapos niyang patayin ang 2 batang Panginoon ng Lion Dynasty gamit ang isang espada, ang espada ni Yehan ay nagtungo kay Mo Feiwo na parang may mga mata. Sa kaliwang bahagi, isang batang Panginoon na kakalapit lang kay Yehan ay pinatay muli ng isang espada, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa langit. Tumagal lamang ng isang iglap ang labanan, at ang 3 batang Panginoon ng Lion Dynasty ay namatay na sa ilalim ng espada ni Yehan. Damn it! Minamaliit ko talaga kayo, ako, Pei Lian, ay narito para kunin ang inyong buhay.
Nang makita na pinugutan ni Yehan ng ulo ang tatlong tao ng sunod-sunod ng walang anumang pagsisikap, ang Pickmaster na nagngangalang Pelian sa huling yugto ng Celestial Realm ay sumugod kay Yehan sa isang iglap. Makikita na ang taong ito ay nasa ranggo ng mga batang Panginoon ng Lion Dynasty. Ang pinakamataas at pinakamalakas. Kunin ang aking buhay? Natatakot akong masabi mo ito, ngunit hindi mo ito magagawa. Kabanata 14:28. Humakbang si Yehan, at sa sandaling humakbang siya, ang gintong liwanag ng espada ay lumiwanag sa langit, at humiwa siya patungo kay Pelian na parang kidlat. Ang espadang iyon ay parang isang gintong kulog. Pumunta ka sa impyerno. Hawak ang espada gamit ang dalawang kamay, pinanood ni Pelian si Yehan na sinalakay siya gamit ang isang espada. Ang kapangyarihan ng espada sa kanyang kamay ay humiwa pababa, sinusubukang sirain ang gintong liwanag ng espada na umaatake sa kanya. Gayunpaman, ang nagdulot ng takot kay Pelian ay, nang ang kanyang matalas na espada ay dumampi sa gintong liwanag ng espadang iyon, ang eksena ay tila parang isang nagngangalit na apoy na nakikipagtagpo sa isang baha, at ito ay agad na naapula. Sa susunod na sandali, ang nakakatakot na gintong liwanag ng espada ay nagpatuloy ng walang hadlang, at ito ay direktang humiwa sa leeg ni Pelian, na madaling pinugutan ang kanyang ulo. Si Yehan, ang Pickmaster sa huling yugto ng pagpatay sa langit at tao, ay nangangailangan lamang ng isang espada. Ang eksena na ito ay nagdulot ng takot sa mga mukha ng mga taong nakita ng Lion Dynasty, at sila ay nagkalat sa langit at umatras. Ang pagkamatay ni Pelian ay hindi inaasahan sa kanila. Pinatay mo talaga si Pelian. Pinatay mo talaga siya. Tapos na ang lahat para sa iyo, papatayin ka ni Pejongchan gamit ang kanyang sariling mga kamay. Magmadali kayong ipaalam kay Pejongchan. Sa isang iglap, ang mga tao ng Lion Dynasty ay mabangis na tumakas sa langit, at nawala sa paningin ni Yehan sa loob lamang ng ilang iglap. Gayunpaman, mayroong higit sa 10 sa kanila rito, ngunit 5 o 6 na tao lamang. Sabihin nating mabilis tumakbo ang mga bastos na ito, kung hindi, ang kutsilyo sa aking kamay ay kailangang putulin ang kanilang mga ulo isa-isa. Nang makita ang mga batang Panginoon ng Lion Dynasty na tumatakas sa langit, malamig na umungol si Xiao Yuangang, ang masamang espiritu ay sumiklab sa itaas ng espada na may tumutulong dugo. Sinabi ni Leng Xingmo, "Anuman, nakuha na natin ang mapa, umalis na muna tayo rito." Ang mga taong iyon kanina ay kalahati lamang ng mga kakompetensya ng Lion Dynasty, at ang iba ay maaaring nasa paligid. Marahil, ang numero 1 batang lalaki ng Lion Dynasty ang master na si Pejongchan ay narito rin. Kung makikilala natin siya, mahihirapan tayong manalo. Agad, matapos magkatinginan ng 4 sa kanila, direktang sila ay umungal sa itaas ng langit. Gayunpaman, wala pang 10 minuto matapos umalis si Yehan at ang iba pa, ang mga batang Panginoon ng Lion Dynasty na tumakas kanina ay pumunta muli sa lambak na ito. Gayunpaman, kahit na hindi marami sa kanila, ang hininga ng grupong ito ng mga tao ay mas matigas. Nang makita ang 5 o 6 na bangkay sa lambak, isang alon ng layunin na pumatay ang inilabas mula sa mga batang Panginoon ng Lion Dynasty. Sa kanila, ang aura ng isang binata na nakasuot ng robo ang pinakamatinding, at tila siya ay nasa kalagayan ng pinag-isang master. Sino ang gumawa nito? Sino ang pumatay kay Pelian? Ang katawan ni Pejongchan ay puno ng nakakatakot na aura ng layunin na pumatay, ang kanyang mga mata ay parang isang matalas na espada na gustong tumusok sa langit, ang kanyang mga mata ay napunta sa isang walang ulong bangkay, ang taong iyon, ngunit ang kanyang sariling kapatid. Prinsipe, hindi natin alam ang taong pumatay kay Pelian, ngunit ang dalawa sa kanila ay dapat sina Leng Xingmo at Xiao Yuangang mula sa dakilang dinastiyang Chu. Isang binata ang nagsabi na may nanginginig na boses. Dakilang dinastiyang Chu, kung manggahas kayong patayin ang aking kapatid, papatayin ko kayo. Ang katawan ni Pejongchan ay puno ng layunin na pumatay, ang kanyang mga mata ay kasing nakakatakot ng isang ligaw na hayop, at sa galit, humiwa siya gamit ang kanyang espada, nag-iiwan ng isang mahabang linya sa lambak. Ang 100 metro na nakakatakot na marka ng espada ay lumabas. Sa isang grupo ng mga bundok, sina Yehan at ang iba pa ay bumaba mula sa langit, na tinitingnan ang mapang nakuha mula sa lambak. Ang mapang ito ay gawa sa balahibo ng halimaw. Ang material ay napakamatigas at hindi madaling masira. Sa mapa, ang isang pulang linya ay umaabot sa isang direksyon. Sa magkabilang gilid ng pulang linya, mayroong mga magaspang na marka ng lupain. Mukhang ito ang ruta na ating tatahakin. Tiningnan ni Leng Xingmo ang pulang linya ng marka sa mapa at sinabi. Ginamit ni Yehan ang mapa upang ihambing ang kanilang kasalukuyang mga lokasyon,
at sinabi, ayon sa sukat sa mapa, maaaring tumagal sa atin ng higit sa kalahating buwan upang maglakad hanggang sa labasan. Kung may mangyari sa daan, ang oras na ito ay pahahabain. Kumaway si Xiao Yuangang at sinabi, bakit mo pa iniisip iyon? Dahil nakuha mo na, pera na. Sinabi ni Yehan, upang maiwasan ang mga aksidente, mas mabuting tandaan natin ang ruta sa mapa. Kung maliligaw tayo sa daan, malalaman natin kung paano makarating sa labasan. Tama. Ang apat sa kanila ay inukit ang mapa sa kanilang mga isipan, at matapos piliin ang rutang minarkahan sa mapa, sinimulan nila ang paglalakbay patungo sa labasan. Gayunpaman, bilang karagdagan sa mga marka ng ruta sa mapa, mayroon ding ilang mga marka ng bungo. Ang lahat ay hiwalay sa pangunahing linya. Tungkol naman sa mga lugar na minarkahan ng mga bungo na iyon. Sa larangan ng digmaan ng demonyong espada na ito, sina Yehan at ang iba pa ay hindi magiging hanggal na galugarin iyon. Sa isang iglap, 3 araw na ang lumipas ng unti-unti, at ang madilim na gabi ay bumagsak, sina Yehan at ang iba pa ay pinahinto ang kanilang paglalakbay, nakahanap ng isang medyo nakatagong lugar at nagsimulang magpahinga, matalino. Ang larangan ng digmaan ng demonyong espada ay puno ng demonic energy, kaya imposibleng sumipsip ng espiritual na enerhiya para sa paglilinang dito, maliban na lang kung ito ay isang gamot tulad ng panacea, na maaaring magbigay ng espiritual na enerhiya sa katawan ng cultivator pagkatapos itong inumin. Siyempre, pinabayaan na ni Yehan ang espiritual na enerhiya ngayon, nag-specialize sa kapangyarihan ng ginto, mas malakas ang kapangyarihan ng ginto sa kanyang katawan, mas mabilis na tataas ang kanyang lakas. Sa madilim na lugar na hindi kalayuan sa tatlo ni Leng Xingmo, si Yehan ay nakaupo ng nakadapa sa lupa, at ang gintong hugis bato ay inilagay na sa mga bisig ni Yehan. Gamit ang kanyang paglilinang, ang kapangyarihan sa gintong hugis bato ay patuloy na umaagos, patuloy itong dumadaloy sa katawan ni Yehan. Naiinggit talaga ako sa taong ito, kaya pa rin siyang mag-ensayo dito. Napahanga si Xiao Yuangang. Kabanata 1429. Inilipat ni Leng Xingmo ang tambak ng apoy sa kanilang gitna, at magaan na sinabi, hindi ka dapat mainggit, si Junior Brother Ye ay dapat na isang kayamanan na may kapangyarihan upang linangin ang ginto. Sa ating grupo, ang lakas ni Junior Brother Ye ang pinakamalakas, mas mataas ang pagpapabuti ng kanyang lakas dito, mas mataas ang tsansa para sa atin na makarating sa labasan ng ligtas. Maaga kinaumagahan, ang apat ni Yehan ay nagsimula muli, sinusundan ang ruta sa mapa. Nang malapit na ang tanghali, isang inabandonang lungsod ang lumitaw sa harapan ni Yehan at ng iba pa. Ang pader ng lungsod ay nakaranas ng mga taon ng pagbuho at naging sira-sira, at ang buong lungsod ay mukhang tuyo at walang buhay. Hindi ko inaasahan na may lungsod sa larangan ng digmaan ng demonyong espada na ito. Sabi ni Yehan na may nagulat na ekspresyon. Sinabi ni Leng Xingmo, mula sa mapa, ang lungsod na ito ang tanging daan na dapat nating daanan. Ngunit sa tingin ko mas mabuting maging maingat, baka may pumasok na bago tayo, at dito, ito man ay sarili natin o ang kaaway. Huwag maging target ng iba. Nang marinig ito, tumango ang tatlo ni Yehan, at pagkatapos, ang apat sa kanila ay lumapag sa harapan ng sirang pintuang daan ng lungsod, pumasok sa pool ng lungsod, at tumingin sa paligid. Ito ay isang inabandonang lungsod, at ang mga lansangan ay puno ng kawalan ng buhay. Ang amoy ay kumakalat. Sa inabandonang lungsod na ito, sina Yehan at ang iba pa ay hindi pa naglalakad ng matagal bago nila nakita ang isang figurang kumikislap sa lansangan sa unahan. May paparating na naman, pera na. Nang makita ni Yehan at ng iba pa ang mga figurang iyon, nakita rin ng mga taong iyon sina Yehan at ang iba pa. Pagkatapos nito, ang mga taong ito ay mabilis na nagtungo sa loob ng lungsod, at nawala ng walang bakas sa isang iglap, walang bakas. Damn! Mas mabilis tayong tumakbo kaysa sa kuneho, nakakatakot ba tayo? Mura ni Xiao Yuangang. Kumunat ang noo ni Yehan, at sinabi, hindi sila natatakot sa atin, sa tingin ko tinitignan lang nila ang lugar na ito, pero na, sundan natin at tingnan. Matapos sabihin iyon, ang mga figure ng apat ay kumislap at lumipad patungo sa daan sa unahan. Hindi nagtagal, nang habulin ni Yehan at ng iba pa ang mga figurang iyon, isang serye ng mga makapangyarihang figure ang biglang lumitaw sa harapan nila, na hamarang sa daan. Sina Yehan at ang iba pa ay naharang. Matapos makita ito, sina Yehan at ang iba pa ay tumigil, at tiningnan ng mga makapangyarihang figure na may maingat na mga mata. Sina Yehan at ang iba pa ay hindi alam kung sino ang mga taong ito. Tigil, saang dinastiya ka galing? Walang pakialam na tanong ng isang binata sa harapan niya. Dakilang dinastiyang Chu, ano ang gusto mo?
Ang boses ni Xiao Yuangang ay umugong at isang pares ng mga mata ng tigre ang tumitig sa kanila. Ang dakilang dinastiyang Chu ay pag-aari ni Chu Wuya. Nang marinig ang mga salita ni Xiao Yuangang, kumunot ang noo ng walang pakialam na binata. Nang marinig ito, pumakbang si Yehan at sinabi, ito ay ang dakilang dinastiyang Chu, ngunit hindi ito mga tao ni Chu Wuya. Sana ay malinaw ninyong maunawaan. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sinabi ng walang pakialam na binata, mukhang ang dakilang dinastiyang Chu ay hindi iisang grupo. Kaya pala kakaunti lang ang mga nangungunang masters. Makinig, apat sa inyo, mga tao mula sa ating Feon Dynasty ang gustong makalabas ng ligtas. Pumunta doon, mas mabuting sumama kayo sa amin, kung hindi, gamit ang lakas ng apat sa inyo, kung makikilala ninyo ang mga halimaw na iyon, mamamatay kayo. Demonyo! Kumunot ang mga kilay ni Yehan at ng iba pa, at sinabi ni Leng Xingmo, narinig ko sa guro na may mga demonyo sa larangan ng digmaan ng demonyong espada. Ang mga taong ito ay pawang mga kalahok na matagal nang nakakulong dito. Ang Chi ay sumasalakay, at nagiging tao, ang demonyo ay hindi demonyo, nawala ng dahilan, at lubhang malupit. Paano? Maaari mo bang isipin ito ng mabuti? Tiningnan ng walang pakialam na binata si Yehan at ang iba pa at nagsalita muli. Pasensya na, nasiyahan kami sa aming kasalukuyang grupo at ayaw naming sumali sa ibang grupo. Walang pakialam na sinabi ni Yehan. Hindi alam kung paano mamuhay o mamatay, ngunit hindi ko alam kung paano bibigyan ka ng paraan upang mabuhay. Isang walang katapusang mabangis na liwanag ang sumilay sa mga mata ng walang pakialam na binata, na kumakalat patungo kina Yehan at sa iba pa. Sa likuran ng walang pakialam na binata, ang mga mata ay agad na nagbago. Naging mabangis. Nang makita ito, ang mga mata ni Yehan at ng iba pa ay naging malamig. Dahil ayaw mong sumama sa amin, mamamatay kayong lahat. Sa isang iglap, pinangunahan ng walang pakialam na binata, 7 o 8 figure ang sumugod kina Yehan at sa iba pa. Sa lungsod na ito, sila man ay sarili nila o ang kaaway, at kung hindi sila sasakay sa iisang bangka, mamamatay sila. Hahanapin ninyo ang kamatayan. Ang layunin na pumatay ay sumiklab sa katawan ni Yehan, at ang mga maliliit na taong ito lamang ang gustong sumakay sa kanila. Laugh! Sa isang iglap bago pa makalikha sina Leng Xingmo at ang tatlo sa kanila, ang espada ni Yehan ay kasing bilis ng kulog, at ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay sumugod pasulong. Ang mga figure ni Yehan at ng iba pa ay agad na naalis, dumura ng dugo. Wala sa kanila ang nakapagpigil sa espada ni Yehan. Hindi. Ang ideya ay mapanlin lang. Terra na. Kabanata 1430. Nang makita si Yehan na nakatayo sa harapan niya na may hawak na espada, nanginginig ang walang pakialam na binata, dali-dali siyang tumayo at sumugod palabas, at ang iba ay natakot na umatras, 7 o 8 sa kanila ay hindi mapigilan ang espada ng binata. Literal silang mga walang utak. Isang grupo ng mga ginoo na natatakot sa pagiging matigas. Ibinalik ni Xiao Yuangang ang sibat sa kanyang kamay sa lalagyan nito, at malamig na umungol habang tinitingnan ang mga likuran ng mga umaalis. Sinabi ni Leng Xingmo, natatakot akong hindi madali rito, binanggit lang ng mga taong iyon ang demonyo, mukhang nag-aanyaya sila ng kapangyarihan upang harapin ang demonyo. Bukod dito, natatakot akong narito rin sina Chu Wuya at ang iba pa. Pumikit si Yehan at sinabi, binanggit ng grupo ng mga tao si Chu Wuya kanina, tila alam nila ang lakas ni na Chu Wuya at ng iba pa rito. Sinabi ni Leng Xingmo, magpatuloy tayo at tumingin sa unahan, ito ang tanging daan na dapat nating daanan, kung may mga demonyo, dapat tayong maging maingat. Unti-unti, pagkaraan ng isang oras, sina Yehan at ang iba pa ay nakatawid sa mga inabandonang lansangan at nakarating sa harapan ng labasan ng inabandonang lungsod, at dito, sa pader ng labasan, isang grupo ng mga figure ang agad na pumasok sa paningin ni Yehan. Aba, marami nga talaga. Nang makita ang mga figure sa pader ng lungsod, hindi mapigilan ni Yehan na higpitin ang kanyang mga palad, dahil sa pader ng lungsod na ito, mayroong ilang mga masters ng pinag-isang kaharian, at si Chu Wuya ay bigla na lamang na isa sa kanila, at sa tabi ni Chu Wuya, sina Zia Hanyu, Ku Yuan, Han Sito, at isang grupo ng mga batang Panginoon mula sa panlabas na lungsod ay nakatayo, na umaabot sa higit sa 10 tao. Umiikot ang titig ni Yehan. Sa ibang mga lugar sa pader ng lungsod, nakita rin niya si Lin Wuzhou mula sa dinastiyang Chanwo at si Dong Wuxuan mula sa dakilang dinastiyang Zhou. 5 kampo ang nabuo mula sa 5 dakilang dinastiya. Ang pagdating ng 4 ni Yehan ay nakakuha rin ng atensyon ng 5 kampo na ito. Sa isang iglap, ang lahat ng mga mata ay napunta kina Yehan at sa iba pa. Sila nga,
Tiningnan ng mga tao ng dakilang dinastiyang Chu sina Yehan at ang iba pa na may walang pakialam na mga ekspresyon. Dito, ang mga taong makakakilala kina Yehan at sa iba pa ay mga tao mula sa dakilang dinastiyang Chu, si Lin Wuju mula sa dinastiyang Chanwu, at si Dong Wuxian mula sa dakilang dinastiyang Zhou. Wang Sheng? Sila nga. Kanina ay mabait tayong nanghikayat sa kanila na sumama sa atin at harapin ang mga demonyo ng magkasama. Hindi ko inaasahan na sasalakayin tayo ng 4 na taong ito kahit na hindi sila magkasundo. Bigla, nang ang lahat ng mga matang ito ay napunta kina Yehan at sa iba pa, isang malamig na boses ang nagmula sa isang posisyon sa pader ng lungsod. Nang marinig ito, sina Yehan at ang iba pa ay sumunod sa kanilang mga titig. Doon, kanina, si Yehan ang mga tao mula sa Lion Dynasty, na natalo gamit ang isang espada, ay naruroon din. Bukod dito, sa harapan ng grupong ito ng mga batang Panginoon ng Lion Dynasty, ay nakatayo ang isang malakas na binata na may hawak na gintong pamalo. Ang binatang ito ay nakasuot ng gintong roba, ang kanyang titig ay parang tigre, at ang kanyang buong katawan ay puno ng isang nakakatakot na pakiramdam ng kapangyarihan, lubhang makapangyarihan. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga mata ng mga tao sa paligid ay natigilan sandali, ngunit pagkatapos ay muli nilang pinagtawanan ang kanilang mga puso. Paano nila hindi malalaman ang ginagawa ng Lion Dynasty sa likod ng mga eksena? Mga kalahok upang ang mga taong ito ay gagana para sa kanilang sarili sa proseso ng pakikipaglaban sa mga demonyo. Sa ngayon, sa grupo ng Lion Dynasty, lumitaw ang ilang grupo ng mga kalahok mula sa ibang dinastiya. Sa makatuwid, sa 5 pangunahing dinastiya rito, ang dakilang dinastiyang Chu, dinastiyang Chanwu, dakilang dinastiyang Zhou, dinastiyang Sangmu, at dinastiyang Lion, ang Lion Dynasty ang kampo na may pinakamaraming tao. Kayo ang mga nakasakit sa aking Lion Dynasty. Maaari kayang hindi kayo natatakot mamatay. Sa pader ng lungsod, ang titig ni Wang Sheng ay parang tigre, na nakatitig kina Yehan at sa iba pa sa pader ng lungsod, na may hawak na gintong pamalo sa kanyang kamay, ligaw at makapangyarihan, isang pakiramdam ng nakakatakot na kapangyarihan ang kumalat sa mundo, at sinupil sina Yehan at ang iba pa. Tao, upang maging tumpak, sinaktan kita. Ang bibig ni Yehan ay naging isang malamig na arko, at tiningnan niya si Wang Sheng at sinabi, "Gayunpaman, sa tingin ko alam mo kung sino ang tama at kung sino ang mali, hindi na kailangang banggitin, ang kanilang mga kakayahan ay hindi kasing husay ng iba, kahit napatayin ko sila, karapat-dapat silang mamatay." Nang marinig ito, ang lahat ng mga mata sa pader ng lungsod ay biglang nagkaroon ng interes. Pinagagalit si Wang Sheng, saang dinastiya galing ang taong ito. Ang master ng Heirel ng dinastiyang Sangmo ay pumikit at tumingin kay Yehan sa ibaba, na may panunuya sa kanyang mukha, pinagagalit ang taong ito na si Wang Sheng, malamang napapatayin siya ng kalaban gamit ang isang galaw lamang. Sapat na iyon upang agad napatayin ang 4 na tao sa ibaba. Sa pader ng lungsod, nang marinig ni Wang Sheng ang mga salita ni Yehan, isang nakakatakot na layunin na pumatay ang lumitaw mula sa ligaw at makapangyarihang aurang iyon, at ang kanyang mga mata ng tigre ay puno ng dugo, napakaganda, dahil ganoon, lalaban ako kung mamamatay ka, maaari mo lamang sisihin ang iyong sarili sa hindi pagiging kasing husay ng iba, at dapat ay ganoon. Nang marinig ito, tiningnan ni Yehan si Wang Sheng sa pader ng lungsod, at sinabing may mahinang ngiti, "Interesado ako, mayroon ka bang lakas na iyon? Mayroon ka bang lakas na iyon?" Sa ilalim ng pader ng lungsod, walang pakialam ang ekspresyon ni Yehan, ngunit mayroong isang lubhang hindi mapakialang pag-aalsa sa mukha ng mga taong nakarinig sa kanyang mga salita. Ang isang lalaki na nasa tuktok ng gitnang yugto ng kaharian ng langit ay talagang nagtanong kay Wang Sheng tungkol sa ideya ng pagkakaisa. Ang mga master sa kaharian ay may lakas na pumatay sa kanya. Ang mga salitang ito ay nakakatawa. Saan galing ang taong ito? Hindi ba niya nakikita na si Wang Sheng ay isang master ng pagkakaisa? Kung kikilos si Wang Sheng, ang 4 sa kanila ay maaaring wala ng pagkakataong mabuhay kung maglalaban sila ng magkasama. Nang ang mga tao ng dinastiyang Sangmo ay nagulat sa kay-abangan ni Yehan, hindi nila mapigil ang magpakita ng panunuya sa kanilang mga mata. Ganoon din ang mga tao ng Lion Dynasty. Ang ganitong uri ng panunuya ay walang alinlangang humihingi ng isang kamatayan.